Hi guys again and welcome back to my channel. So for today's vlog guys, is hindi ako makatulog and naisipan ko pumunta dito sa park. And then since wala akong ginagawa, naisipan ko lang din na mag-vlog. So ngayon, ang topic na i-share ko sa inyo is worth it pa ba maging factory worker dito sa Taiwan ngayong 2025. So disclaimer lang guys, this is my opinion, this is my own experience kasi maraming experience dito sa Taiwan na mga factory worker na hindi rin maganda, umuwi din sila sa Pinas. So ako nga, paano pa mag-start sa vlog? So guys, kakabakasyon ko lang. So may upload ako ng video ng bakasyon ako last Pasko and New Year. Umuwi ako sa Pinas and isa yun sa mga grateful ako na nangyari sa buhay ko na nakauwi ako ng Pinas sa amin. So yung tanong is worth it pa ba maging factory worker? So may sagot is yes. So bakit worth it maging factory worker dito sa Pinas? Kasi unang-una guys, ito yung pinaka-top talaga kung bakit worth it. It's because of the salary. So wag na tayong magplastikan dito. Malaki ang sahod dito sa Taiwan kumpara mo doon sa Pinas. So ang difference is very huge. So nagtrabaho kasi ako doon sa Pinas. Ang sweldo ko dati is nag-start ako 2014, 20,000. And then nung before ako pumunta dito sa Taiwan, ang naging sahod ko is nasa 33,500. 2022 yun. 2022 kasi 2022 ako dumating dito sa Taiwan. So 33,500. Ang trabaho ko noon is nasa BPO, back office support and procurement supervisor ako noon. So malaki yung sinasahod ko i-compare mo sa mga sa minimum wage. Pero bakit pa rin ako nag factory worker dito sa Taiwan? It's because nga dahil malaki yung sahod. So bakit ko pinagpalit yung career ko, yung pagiging accountancy graduate ko dahil lang sa sahod? So marami kasing maraming mga katanungan na parang kaya okay lang ba na mag factory worker ako, na accountancy graduate ako, ay 4 years graduate ako, tapos mag factory worker lang ako sa Taiwan? Kasi yun yung mga sa iba not all Pinoy na ganun yung mindset. So guys, to be honest, mukha talaga akong pera kasi hindi mabubuhay yung pamilya ko kung walang pera. Hindi tayo mabubuhay kung walang pera. So truthfully speaking, yun talaga yung rason kung bakit ako nag-Taiwan. Wala akong pakialam kung ano yung magiging trabaho ako dito. As long as legal, ethical, and moral yung maging puntahan ko dito sa Taiwan, kaya ako siya pinatos na maging factory worker dito sa Taiwan. So, hindi ka ba nag-worry na sayang kasi 'di ba 4 years ka accountancy, sayang kasi nakapag-build up ka ng career mo, pwede ka ma-promote, pwede ka ganito, 'di ba? Tataas naman yung sahod after 1 year, increase naman. Guys, sa tingin niyo ba sa Pinas ngayon, ano nangyari 'di ba sa sitwasyon? 'Di ba if mag-increase man ang sahod sa Pinas, yung incremental increase is kakainin lang ng inflation. So hangga't hindi mababago yung ng Pinas, yung sa government natin kung paano sila mamalakad, talagang kawawa tayo mga Pinoy kung hindi tayo mag-go out sa comfort zone natin. So wag niyo nang yung lamunin niyo na yung pride niyo and mag go after kayo sa bigger salary na trabaho. Wag niyo nang na parang mahal ko kasi yung trabaho ko, ganon. Guys, at the end of the day, we are all employees. Hindi ka pamanahan ng company mo kasi empleyado ka nga lang, hindi ka may-ari ng negosyo. So, yun yung isa sa mga i-consider nyo. Kasi hindi rin tayo pabata na yung demands and wants natin is the same lang nung bata pa tayo. Especially if magkaroon ka ng pamilya. So, yun yung isa sa mga titingnan nyo, especially if you are in your 20s. So, yun yung isa sa mga naiisip ko kung bakit ako napunta dito sa Taiwan. And isa sa mga i-consider pa kung bakit ako napunta dito is yung magagawa talaga ng pera towards sa kung anong gusto natin. For example is nung nag-Taiwan ako guys, meron din akong utang and then nabayaran ko yun unti-unti, meron na lang, kunti na lang talaga, and then nabibili ko ngayon kung ano yung gusto ko na para sa sarili ko na hindi ko nabibili dati. And ang pinaka-importante talaga is kung ano yung na-provide ko sa family ko. And kasi guys, mahirap lang talaga kami. Kumbaga, yung mga kapatid ko naghihirap din. So meron akong pinapaaral ngayon na pamangkin ko na seafarer. So hindi ko yun magagawa kung sa Pinas lang ako nagtatrabaho guys, kasi nagsusupport din ako sa parents ko, and then yung sahod ko is very
kumbaga sakto lang. And then ngayon may kinuha ako na condo unit and para sa future investments, and kapag may mga ganun mga aspect. Kung hindi ako nag-abroad dito sa Taiwan, hindi ko yun ma-achieve na in just a span of ilang years pala ako dito, 2 years. And nakapagbakasyon ako, and then nakapagbigay ako saya sa pamilya ko nung Pasko, New Year. So kung sa Pinas ako, hindi ko yun mabigay ng ganun na makapag-spend ako ng almost 100k or more than, I think more than or almost 100k doon sa bakasyon ko. So isa yung sa mga factor kung bakit ako masasabi na worth it pa din talaga mag factory worker dito sa Taiwan. Kasi every year nag-i-increase yung sahod, may increase sahod na naman guys, and probably tomorrow, 21 ba tomorrow? Basta 21 may meeting kami, and siguro i-discuss doon ng increase ng sahod. So guys, yun. So hindi na ako nakipagplastikan dito. Yun talaga yung rason kung bakit ako nag-factory worker, at yun din rason kung bakit worth it pa din maging factory worker dito sa Taiwan. And I'm not saying naman na maging successful tayo lahat, kasi maraming mga experience din na bad experience na umuwi ng Pinas kasi ganito nangyari, ganito. So ang ma-advise ko lang is pray lang kayo talaga na pag mapunta kayo dito sa Taiwan, nasa mabuting company kayo. And alam nyo guys, kahit saan ka mapunta magtrabaho, dapat yung ugali natin is iayon natin kung ano yung nararapat. Maging mabait tayo, kahit maging mabait tayo. Yun lang talaga yung maging mabait, and yun lang, as in, wag kang epal sa trabaho, sa ka-work mo, sa ka-roommate mo. Maging mabait ka lang kasi si Lord, maging mabait din sa iyo yung mga tao na sa paligid mo. So, yun lang. Kasi kahit saan naman, kahit sa Pinas, di ba, hindi naman may iwasan na magka-conflict sa trabaho mo talaga, sa inuupahan mo, sa pinapasukan mo. Natural lang talaga yon. So, ang bigger factor talaga kung bakit ka magsistay sa isang lugar is nasa sayo na talaga yan. So, pag palipat-lipat ka ng tapos parating may conflict, hindi na problema yung trabaho or ikaw na yung problema. So, yun lang guys. Yun yung parang brief lang na kung bakit worth it pa ba maging factory worker dito sa Taiwan ngayong 2025. Kasi malaki yung sahod. Sa mga nag-a-apply dyan, just comment down below kung ano yung gusto nyong itanong. And as I always said, always believe in yourself, and God is good all the time, and all is well. And bye-bye, and God bless guys. And yun. Sana makapag-upload pa rin ako ng maraming videos kung ano yung mga katanungan nyo na makatulong ako sa inyo para makapunta kayo dito sa Taiwan. Yun lang. Bye-bye. God bless.